Narinig mo na ba ang kwento tungkol sa Ken and Barbie serial killers? O kaya naman ang Scarborough serial rapist? Kung hindi pa, samahan niyo po akong talakayin ng isa sa mga karumal-dumal na kwento ng krimen sa kasaysayan ng Ontario, Canada. Kilala ang kaso hindi dahil sa brutal na nature nito, kundi dahil sa hindi lamang iisa o dalawang tao ang kanilang nabiktima. At karamihan dito ay puro kababaihan. Ang ilan pa nga ay minor de edad pa lamang. Ang pag-iisang dibdib ng mag-asawang Paul at Carla Homolka ay tinagurian ng mga taong match made in hell. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Si Paul Bernardo ay pinanganak noong August 27, 1964 sa Scarborough, Ontario, distrito ng Toronto, Canada. Siya ay bunso sa tatlong magkakapatid, nila Kenneth Walter Bernardo at Marilyn Elizabeth Bernardo. Hindi masaya naging kabataan ni Paul. Lumaki siya na kinamulatan niya ang hindi makataong pag-uugali ng kanyang ama. Malimit itong halayin ng sariling anak at nakatatandang kapatid ni Paul na babae na si Deborah sa harapan nilang magkakapatid at ina. Wala sa kanila ang nagsasalita lalo na ang ina niya dahil sa sinasaktan nito ng kanilang ama. Hanggang sa umabot na hindi na nito kinaya ang labis na depresyon at nagkaroon nito ng sakit na agoraphobia. Isang sakit na may kinalaman sa labis na pagkatakot at pag-iwas sa mga lugar o sitwasyon na maaari magdulot ng panik, natatakot na lumabas ng bahay at makihalubilo sa maraming tao. Malimit itong mag-isa hanggang sa manatili na lamang ito sa basement ng kanilang bahay. Hanggang sa tuluyan ng makulong ang kanilang ama sa kasong may kinalaman sa pang-aabuso, voyeurism o legal na pagkuha ng larawan o video ng masiselang bahagi ng katawan ng isang tao at kasong panggagahasa. Sa kabila ng magulong pamilya, ay nagawa naman ni Paul na ipresenta ang kanyang sarili sa publiko bilang isang masayahin, masigla at bibong bata. Naging aktibo ito sa pag-aaral at naging member din ng Scouts. Subalit ang lahat ng ito ay hindi nagtagal. Dahil sa tinamong paghihirap sa ama ni Paul ay hindi na bumalik sa normal ang kanyang ina. Naging mainitin ang ulo nito lalo na sa kanya. Minsan noong si Paul ay 16 anyos na ay sinigawan siya nito at sinabi sa kanya na anak siya sa labas at hindi si Kenneth Bernardo ang kanyang tunay na ama. Sa galit ay sinabihan niya ang ina ng masasakit na salita at tuluyan ang umalis sa kanilang tinitirhan. Di nagtagal ay umibig ang binata sa unang pagkakataon. Subalit ayon sa report ay iniwan nito ng nobya at sumama sa kanyang matalik na kaibigan. Dito na nagsimula ang sunod-sunod na krimen na kinasangkutan ni Paul. Habang nag-aaral sa Toronto University ay marami siyang nakilalang kaibigan. Isa sa nakasanayan nilang gawin ng magkakasama ay ang pagpupunta sa mga bars kung saan ay may mga nakikilala siyang mga kababaihan. Subalit naging mapanakit ito. Natutuwa ito sa tuwing pinapahiya niya ang karelasyong babae sa harap ng maraming tao. Gustong-gusto din ni Paul Bernardo ang ginagawang pananakit sa mga kababaihan habang nakikipagtalik at pagkatapos ay tinatakot niya ang mga ito na papatayin kapag nagsumbong sa mga pulis. Taong 1986 ay nakatanggap si Paul Bernardo ng 2 restraining order mula sa 2 babae na kanyang nakarelasyon. Mula 1987 hanggang 1990 ay kabi-kabila ang mga kaso ng panggagahasa sa Scarborough na talaga namang nagpasakit sa ulo ng mga pulis at tinagurian ang kaso na Scarborough serial rapist. Ang lahat ng kasong ito ay nalusutang lahat ni Paul Bernardo hanggang sa makilala niya ang asawang si Carla Homolka noong October 1987. Si Carla Lian Homolka ay pinanganak noong May 4, 1970 sa Mississauga, Ontario, Canada. Kabaligtaran ni Paul, si Carla ay lumaki na punong-puno ng pagmamahal galing sa mga magulang at nag-iisa niyang kapatid na babaeng si Tammy Homolka. Nag-aaral ito at nakapagtapos ng degree sa psychology sa Queen's University. Habang lumalaki ay marami ang humanga sa kagandahan ni Carla, lalo na nga sa kanyang natural at mahabang blonde na buhok.
Mahilig si Carla sa fashion at sinisigurong presentable at kaakit-akit ang sarili sa lahat ng kanyang pupuntahan. Marami din itong kaibigan at mahilig sa mga hayop. Ito ang dahilan kaya niya nakilala ang asawang si Paul Bernardo. Umatan si Carla sa isang pet store conference sa Scarborough at dito niya nakilala ang matipuno at gwapong si Paul. Lingid sa kanyang kaalaman ang sikretong tinatago nito. Mas lalo pang napalapit ang dalawa sa isa't isa dahil sa pareho nilang gusto ang mapusok at mapanakit na mga paraan bago ang pagtatalik. Samantala ay abala naman ang mga investigador at FBI sa ginagawang investigasyon sa patong-patong na reklamo ng paggagahasa na kanilang natatanggap mula sa iba't ibang kababaihan sa Scarborough. May 26, 1990, isang 19 years old na dalaga ang nagawang maalala ang itsura ng tinatawag nilang Scarborough serial rapist. Agad na gumawa ang mga pulis ng sketch base sa ginawa nitong paglalarawan. At ang nasabing larawan ay pinakalat nila sa publiko sa buong Toronto at sa kalapit na mga bayan. July 1990 ay nakatanggap ang mga pulis ng tip na ang nasabing mga sketch ay kahawig ni Paul Bernardo. Nagawa na rin nilang makakuha ng 130 DNA samples mula sa mga biktima na isa sa ilalim sa DNA testing. Nang mga panahong iyon, nahirap pa ang forensics sa ginagawang analysis dahil sa kakulangan sa kagamitan at advanced na teknolohiya. November 20, 1990 ay isinalang ng mga investigador si Paul Bernardo sa interrogation na tumagal ng halos 1 oras. Voluntaryo din ito na nagbigay ng kanyang DNA samples na gagamitin ng forensic. Noong una inamin ni Bernardo na kamukha niya nga ang nasa sketch, subalit itinanggi niya na siya ang lalaki na kanilang hinahanap. Dahil sa ginawa nitong pakikipag-cooperate ay naniwala ang mga pulis. Sa parehong buwan ay natanggal si Paul sa trabaho bilang accountant. Dahil walang trabaho ay matagal itong namalagi sa bahay ng mga humolka. Tinanggap ito ng pamilya dahil sa alam nilang nobyo ito ni Carla at nababaitan sila dito. Lingid sa kanilang kaalaman na kumupkup sila sa kanilang tahanan ng isang batikang serial rapist at mamamatay tao. Habang nasa bahay ng mga humolka, at kahit pa nga engaged na kay Carla, ay naakit ito sa nakababatang kapatid ni Carla na si Tammy Homolka. Ang paghanga nito ay lalo pang lumalim at naging obsesyon. Minsan ay nahuli ito ni Carla na sinisilipan ang kanyang kapatid mula sa bintana. Nakita niya rin na pumasok ito sa loob ng silid ng kanyang kapatid at nagparaos sa harap ng natutulog at walang kamalay-malay na si Tammy. Sa halip na isumbong at magalit ay tila naman ikinatuwa pa ni Carla ang ginawa ng nobyo. At sa mga sumunod na pagkakataon ay tinutulungan na niya itong makapasok sa loob ng silid ng sarili niyang kapatid. Minsan ay nilagay niya ng pampatulog ang kinain nitong spaghetti. At nang mawalan ito ng malay, ay ginahasa ito ni Paul Bernardo sa kanyang harapan. Ang pangyayaring ito ay naulit pa ng maraming beses. Noong December 23, 1991, bago ang kanilang kasal, ay nagnakaw si Carla ng anesthesia sa pinagtatrabahuhang animal clinic. Ang nasabing gamot ay pinainom niya sa kapatid na noon ay 15 years old lamang. Nang mawalan nito ng malay, hinubaran nila ang kawawang dalaga. Balak niyang irigalo ang kapatid sa nobyong si Paul para sa Kapaskuhan. Habang natutulog ang mga magulang ni Carla sa itaas ng bahay, ay kinuna nila ng video ang mga sarili habang ginagahasa ang walang malay na si Tammy sa basement. Di nagtagal ay bigla na lamang itong nag-seizure at sumuka. Sinubukan nilang magsagawa ng CPR. Itinago ang lahat ng ebidensya at binihisan pa nila si Tammy at inilipat sa kanyang sariling silid bago sila tumawag ng 911. Pagkalipas lamang ng ilang oras ay binawian nito ng buhay sa St. Catherine's General Hospital. Ayon sa dalawa ay uminom sila ng alak kasama si Tammy nang bigla na lamang itong magsuka. Kahit pa nga kapansin-pansin ang ikinikilos ng dalawa ng mga panahong iyon. Nakita kasi ang dalawa na naglilinis ng bahay at naglalaban ng mga damit sa kalagitnaan ng gabi. Gayon pa man noong una, ay napaniwala ang pamilya sa version ng dalawa sa pangyayari. At ayon sa Regional Municipality of Niagara Coroner, si Tammy ay namatay dahil sa intoxication sa alcohol. Matapos ang pangyayari ay nagawa pang magtalik ng dalawa habang suot ni Carla ang damit ng kanyang kapatid.
Nang mailibing si Tammy ay lumipat ang dalawa at nangupahan sa Port Dalhousie. Ayon sa report, ay obsessed si Carla sa kanyang nobyo na si Paul at handa niyang gawin ang lahat ng makakapagpasaya dito. Sa tuwing maboboring ito ay gagawa siya ng bagay na alam niyang makakapagpasaya dito. Minsan ay nagalit si Paul at sinisi nito kay Carla ang pagkamatay ni Tammy dahil sa wala nang magpapaligaya sa kanya. Para muling maibalik ang sigla ng asawa ay nag-isip ng paraan si Carla. At ang naisip niyang paraan ay ang humanap ng kapalit ng kapatid na si Tammy. Isang maganda, bata at berheng babae. Isa lamang ang kilala ni Carla, ito ay si Jane. Kahawig ito ng kapatid na si Tammy. Niyaya niya ang dalaga sa kanilang tinitirhan kung saan ay pinainom niya ito ng alak na nilagyan niya ng pampatulog. Hanggang sa tuluyan na itong malasing at mawala ng ulirat. Nang mahimbing na ito sa pagkakatulog ay tinawag ni Carla si Paul at pinakita ang kanyang sorpresa. Habang ginagahasan ni Paul si Jane ay kinukuhaan naman ni Carla ng video ang nangyayari. Dahil nga nakainom ng pampatulog ay hindi alam ni Jane ang nangyari at nagising na lamang kinabukasan na masakit na ang kanyang katawan at masiselang bahagi. Di pa man labis na nakakapagluksa sa sinapit ng kapatid na si Tammy ay nagdesisyon ang dalawa na magpakasal. Ang kasal ng dalawa ay talaga namang ingrande, mula sa mga pananamit at pagkain na inihain nila sa mga bisita. Sumakay ang mag-asawa sa isang karwahe na nagdala sa kanila sa simbahan. Pagkatapos ng kasal ay tumira ang dalawa sa kanilang bahay sa Bayview sa St. Catharines. Na mga panahong iyon ay nagtatrabaho si Paul sa pamamagitan ng ilegal na pagdadala ng kontrabandong sigarilyo sa border. Sa kanyang trabaho ay gumagamit siya ng mga nakaw na license plate ng sasakyan. Dito niya nakilala ang kauna-unahang babae na kanyang pinatay, na si Leslie Mahaffey. Si Leslie Mahaffey ay isang grade 9 student ng M.M. Robinson High School at naninirahan noon sa Burlington, Ontario. June 14, 1991, araw ng Biyernes, lumabas si Leslie kasama ang mga kaibigan at inabot ito ng madaling araw. Alas 2 na ng madaling araw ito nakauwi at nadismaya ito nang malaman na nakalak ang pintuan ng kanilang bahay. Sakto naman na ng mga oras na iyon ay nasa paligid si Paul at naghahanap ng nanakawin niyang plaka ng sasakyan. Dito niya nakita ang dalagang si Leslie. Tinutukan niya ito ng kutsilyo sa leeg at sapilitang isinakay sa kanyang sasakyan at inuwi sa kanilang bahay. Pag-uwi ay tinali, piniringan niya ang dalaga at tinakot na kapag sumigaw o gumawa ng kahit na anong ingay ay papatayin niya ito. Hinubaran niya ang kawawang biktima at nagsimulang kunan ng larawan ng hubad nitong katawan. Nang magising si Carla ay nagalit ito sa asawa dahil sa pinagamit nitong paborito niyang wine glass sa bago nitong laruan. Subalit na magtaas ng boses ang asawa ay parang basang sisiw na sinunod nito ang lahat ng pinapagawa ni Paul habang kinukunan sila ng video. Ginahasa ni Paul ang kawawang biktima hanggang sa malagutan nito ng hininga. Tinago pa nila ang katawan ni Leslie sa basement ng bahay dahil sa biglaang pagbisita ng mga magulang ni Carla at nagkaroon sila ng masayang salo-salo. Pagkatapos ng dinner party ay nagdesisyon ng dalawa na hati-hatiin ang katawan ni Leslie at simentohin bago nila itinapo ng mga iyon sa Lake Gibson, 18 kilometers mula sa kanilang tinitirhan. Ang mga katawan ay natagpuan ng isang mangingisda noong June 29, 1991. April 16, 1992 ay muling naboring ang mag-asawa at naghanap ng kanilang paglalaruan. Habang nagmamaneho, ay nakita nila ang isang magandang dalaga na nakatayo malapit sa simbahan ng Grace Lutheran Church. Tinawag ito ni Carla at nagpanggap na magtatanong ng direksyon. Paglapit ni Kristen sa sasakyan ay tinutukan nito ni Paul ng kutsilyo sa tagiliran at pinasakay sa likuran ng sasakyan bago nila ito inuwi sa kanilang tinitirhan. Tumugal si Kristen French doon ng 3 araw, kung saan ay nakaranas ito ng mga pagpapahirap at panggagahasa mula sa mag-asawa bago nila ito pinatay. Ayon kay Carla, ay sinakal ng asawa si Kristen ng 6 na minuto habang pinapanood niya at kinukunan ng video. Ginupit ni Carla ang buhok nito sa pagbabaka sakali na mahihirapan ng mga investigador na malaman ang pagkakakilanlan ng biktima.
Ang katawan ni Kristen ay natagpuan noong April 30, 1992 sa Burlington. Ang nasabing mga biktima ay nadagdagan pa hanggang sa tuluyan ng maaresto ang mag-asawa. Nang matagpuan ang katawan ni Leslie Mahaffey, ay bumuo ang Ontario government ng Green Ribbon Task Force. Nag-set up sila ng hotlines at base operations sa labas ng St. Catharines. Habang nakaalerto ang mga investigador, pulis at FBI sa parami na bilang ng biktima sa kanilang ginawang investigasyon, ay muling lumabas ang pangalan ni Paul Bernardo. Subalit wala pa silang sapat na ebidensya dahil sa hindi pa lumalabas ang resulta ng DNA analysis. Gayunpaman ay sinailalim nila ito sa surveillance. Naging mainit ang dalawa sa mata ng mga otoridad, kaya naman hindi nila nagawang makahanap ng bagong biktima. Naging dahilan nito ng malimit na pag-init ng ulo ni Paul. At sa tuwing magagalit ito ay si Carla ang pinagbubuntunan nito ng kanyang galit. Malimit niya itong saktan, subalit sa kabila niyon ay nanatili pa rin si Carla sa kanyang tabi. Hanggang sa makarating ito sa mga magulang ni Carla at datnan nila ang anak na maiitim at puro pasapa ang ilalim ng mga mata. Tinakas nila si Carla sa asawa nito noong January 1993 at dinala sa bahay ng kaibigan. Nagkataon naman na ang asawa nito ay member ng Toronto Police. Dinala nila si Carla sa ospital. Sa mga oras na iyon ay nagkaroon ng malinaw na lead ang kaso. Lumabas na kasi ang resulta ng DNA analysis makalipas ang 2 taon. At positibo sa ginawang DNA analysis na ang suspect sa lahat ng paggagahasa at pagpatay sa mga biktima ay si Paul Bernardo. Sa pagkakaaresto kay Paul ay lahat ng media, Toronto Police at Ontario Green Ribbon Task Force ay walang ninais kundi ang ma-interview si Carla Homolka. Hindi naman lingid sa kaalaman ni Carla ang mga nangyayari at alam niya rin na nahuli na ang kanyang asawa. Sa kanyang mga interview sa mga investigador ay isa-isang sinalaysay ni Carla ang lahat ng kanyang nalalaman. Noong una ay sinabi niya na biktima siya ng sariling asawa at ginawa niya ang lahat ng nagawa dahil sa takot na patayin siya nito. February 19, 1993 ay nag-issue ang korte ng search warrant sa bahay ni Paul at Carla. Mula doon ay nagawa nilang makakuha ng marami pang ebidensya. Kabilang na dito ang mga videotapes na ginawa nilang pagpapahirap at panggagahasa sa mga biktima. Kabilang na ang kapatid ni Carla. Nakakuha din sila ng mga sulat kamay ni Paul kung saan ay dinetalye niya ang lahat ng mga ginawa niya sa lahat ng kanyang naging biktima mula sa simula. Sa mga nakuha nilang ebidensya, lalo na nga sa mga larawan at videos, ay maliwanag na kusang loob na ginawa ni Carla ang lahat at hindi pinilit ng asawa, kabaligtaran sa kanyang una ng pahayag na isa rin siyang biktima. Kaya naman ay muli nila itong kinausap sa pagkakataong ito ay inalok nila ito ng plea bargaining agreement. Sa nasabing kasunduan ay tatanggap ito ng mas mababang sentensya at maaari pang makatanggap ng parol makalipas ang 3 taon kung magpapakita ng mabuting pag-uugali sa loob ng kulungan. Kapalit nito ay sasabihin niya ang lahat ng nalalaman at aaminin niya ang kanyang naging partisipasyon sa mga nagawang krimen. Mabilis lamang ang naging paglilitis sa kaso ni Carla Homolka noong June 28, 1993. Tulad ng inaasahan ay nagplito ng guilty at isinalaysay ang lahat ng pangyayari mula sa simula. Bilang pagsunod sa kasunduan ay pinatawan nito ng mas mababang parusa at sa halip na sa kulungan ay sa loob ng psychiatric hospital ito mamamalagi hanggang sa mabigyan ito ng parole. Ang paglilitis sa kaso ni Paul Bernardo ay na-delay pa ng 2 taon dahil sa ilang kadahilanan at nagsimula lamang noong 1995. Dahil sa malinaw na mga ebidensya at salaysay ni Carla, si Paul ay napatunayang nagkasala at nahatulan ng patong-patong na hatol na habang buhay na pagkakakulong. Pagkatapos ng hatol ay inamin ni Paul Bernardo ang lahat. May mga kaso pa nga na ilan sa mga hindi kilalang lalaki ay napagbintangan at nakulong ng mahabang panahon at pinalaya lamang matapos ang ginawang pag-amin ni Paul Bernardo. Tinuligsa naman ang marami ang ginawang hatol sa kaso ni Carla Homolka at marami ang nagnais na dapat din itong mabulok sa loob ng kulungan.
July 4, 2005, makalipas ang 12 taon na pagkakakulong, ay tuluyan nang nakalaya si Carla matapos na mabigyan ng parole. Sa kanyang paglaya ay hindi siya pinayagan ng hukuman na magpalit ng kanyang pangalan. Kailangan niya din ipaalam sa mga kinauukulan ng kanyang address, contact number at maging ang mga taong kanyang makakasalamuha. Hindi rin siya pwedeng lumapit o makipag-usap sa pamilya ng mga biktima at ng kanyang dating asawa. Pinagbawalan din siya na lumapit sa mga taong nasa edad 16 pababa. Paglabas ng kulungan ni Carla, ay naging guest ito sa ilang TV program kung saan ay muli nilang binalikan ang nangyari. Nang makalabas ay nanirahan si Carla sa Quebec kung saan ay muli siyang ikinasal sa kapatid na lalaki ng kanyang dating abogado. Taong 2007 ay isinilang niya ang anak na lalaki. Muli ay sinubukan niyang palitan ang kanyang pangalan subalit hindi ito pinayagan ng batas. Sa huling report noong 2020 ay mag-isa na itong naninirahan sa Salaberry de Valleyfield matapos na iwan ng asawa at anak. Nais umano kasi ng mga ito ng tahimik na buhay at sa kabila ng mabilis na paglipas ng panahon ay patuloy pa ring hinusgahan ng tao si Carla Homolka. Tanging ang kanyang mga magulang at ilang kakilala lamang ang dumadalaw dito. Natatakot pa rin kasi ang karamihan dahil sa krimen na kinasangkutan nito. Samantala, si Paul Bernardo naman ay nakakulong pa rin hanggang ngayon sa maximum security prison ng Kingston Penitentiary. Ang kwento ni Paul Bernardo at Carla Homolka ay naging subject ng ilang mga documentaries at pelikula. Hanggang ngayon ay napapanood pa rin ang nasabing mga obra at lahat ng nakakapanood ay talaga namang nagiiwan ng saloobin at karamihan ay nagagalit pa rin sa dalawa na tinawag pa nga ng iilan na match made in hell. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.